At sa inyong lahat, mga kababayan, mga beloved OFWs, saan man kayo sa mundo, nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Your time is very precious. Lahat sa inyo busy. Nandyan kayo sa abroad dahil sa trabaho at dahil sa inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Kaya talaga ng oras ninyo, pero ibinigay ninyo ito ngayong gabi para sa akin at para tayo ay magkasama kahit konting oras lang para mag-greet natin ang isa't isa ng maligayang Pasko. Kami ay masaya na nakasama namin kayo ngayong gabi. At nagpapasalamat ako sa karamihan ng ating mga kababayan abroad sa pagpapakita ninyo ng suporta sa akin. Lagi kong sinasabi sa lahat ng napupuntahan ko ng mga programa, unang-una ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Alam nyo, unang-una ang dumating na absentee voting at yung mga boto na galing sa OFWs. At doon ko unang nakita ang landslide na boto ng aking mga kababayan at pagtitiwala. At doon unang nakita ng taong bayan ng Pilipinas kung gaano binigyan ng pagpapahalaga ng mga OFWs ang aking adhikain na tumakbo as Vice President at magtrabaho para sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa boto ninyo. Pangalawa, personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita. Nakikita ninyo ang mga challenges na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo. Pero nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. And we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At napakalaki ang tulong ng pagpapakita ng support ng OFW community sa ginagawa namin na trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, lagi kong sinasabi yan kapag OFWs ang kausap ko o mga sundalo ang mga kausap ko na yan ang dalawa sa klase ng desisyon sa buhay na hindi ko kayang gawin dahil hindi ko kayang malayo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pero kayo, ginawa ninyo ang mahirap na desisyon na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At gusto kong malaman ninyo na hindi man siguro na ipapakita yan ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw kung gaano nila ma-appreciate ang paghihirap ninyo at sakripisyo ninyo dyan. Pero sigurado ako nandyan yan sa kanilang mga puso ang pagmamahal para sa inyo. Alam namin ang sakripisyo ninyo, nakakausap ko ang marami sa ating mga kababayan dyan noong ako ay umikot sa Southeast Asian nations, nagtitipid sa pagkain, walang tulog, merong iba, 2, 3 ang trabaho,
Yung iba nakikitara sa bahay ng ibang kababayan, o yung iba 10 o 7 sa loob ng isang kwarto, nagtitipid ng pera para malaki ang maipadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At naiintindihan namin ang sakripisyo ninyo. Kaya gusto ko din na malaman ninyo na alam namin na mahirap ang kalagayan dyan, at kung pwede lang na hindi kayo umalis sa ating bayan, dahil nandito na ang mga oportunidad na kung ano ang nakikita at nakakamit ninyo dyan, ay sigurado ang desisyon ninyo ay manatili sa ating bayan. Kaya gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paninigurado